Nakakapagod maglakad. Ito yung song ng SB19. Na-convert sa civilian youth. Diba? Halatang may binabasa ako. Welcome guys! Ito hindi ako sure kung gumagana siya. Maganda nga. Maganda talaga. Karuizawa shirt. Grabe naman yun. Ang mahal. Ang ganda no? Ganito ba itsura doon? Butas na may lumalabas na hangin. Nakikita ko na yan, Tesla store. Ito yung mga moment na masarap maglakad-lakad. Patawid na tayo ulit. So ikutin naman natin yung BGC. Welcome back na naman sa panibagong video natin. So nandito tayo ngayon sa BGC. So yung market sa BGC, nakatakda yan for redevelopment. Yung property na yan, nasa ilalim ng BCDA. Tapos naka-list lang yung Ayala Land dyan hanggang 2027 pa naman. Nakatakda yung invitation to bid para sa redevelopment na may at least 30 billion pesos. So ikutin naman natin yung buong High Street. Let's go! Okay guys, so start na tayo maglakad. Mahina lang boses ko kasi baka marinig ako ng iba. Hindi, joke lang. Look at this fountain. So ito na yung High Street natin. Mahaba-habang lakaran to. Tara, tabi tayo. Meron lang cute na fountain dito. Siguro nung ginawa to, mag-gubat siya, no? Tapos niretain nila yung mga puno na meron dito, katulad nito. Ito namang mga puno sa along the highway. Siguro mga tanim na lang yan. Bawat portion ng High Street or siguro ng buong BGC may mga gwardya. May guard dyan, tapos may guard din dito sa likod. Kada portion na madadaanan ko, laging may gwardya. So goods yun. Ito, maliwanag sa lugar na to. Hala, medyo umaambon din. Yung daanan na to, paano siya, parang pa-triangle yung shape. Ito hindi ako sure kung gumagana siya, pero parang gumagana naman. Kasi tama yung oras eh. Magpa 5 o'clock na, 4:46 na rin sa phone ko. Ayan, 4:46. Dito magpa 4:46 na rin. So, I guess gumagana siya. Oh, diba? Merong parang terraces dito. Ang lawak ng part na to ng BGC, ng High Street. Fountain yan. Hindi lang nila binuksan sa ngayon. Ito, ang ganda ng part na to. Electronic billboard, nakalahati lang ang pinapakita. Ayan, buo pa oh, yun oh. Pero ito hindi, kalahati na lang. Ito guys, grabe, amoy na amoy ko yung kape. Nakasara na siya at lahat eh, no? Pero yung kape, amoy na amoy. Yung bango, pero doon nagkakape. Ano tawag dyan? 3D billboard ata yan? Hanap tayo ng magandang angulo para makita ng maayos. Uy, ayan na siya. Ito yung infamous na pusa oh. I-zoom natin konti. Ayan. Tara, tabi tayo dito. Siguro kung matagal ka nang nakatira sa Metro Manila, tapos lagi ka nagagawi sa mga business districts, wala na, boring na lang to para sa'yo. So, okay, nandito na tayo banda sa dulo na ata to ng BGC High Street. Yes, confirmed. Ito na nga ang pinakadulong part ng BGC High Street. Siguro maglalakad-lakad pa tayo. Gusto kong makita yung Uptown Mall naman. Ang ganda ng view na to. Meron na namang fountain na patay. So tara, puntahan natin yung Uptown Mall. Maglalakad ulit tayo doon. Pagsasara na tayo ng tawiran. Wait. Okay. Nakaabot tayo sa pagtawid. Daming motor. Buting na tayo hindi makabot sa tawiran. Okay guys, sumupo muna ako. Napagod ako kakalakad. Ay, kapagod. Ang hirap paglakad. May mga bit-bit pa kasi akong bag eh. Ito mabigat tong bag na to. May laman kasi siyang power bank na mabigat. Buti na lang din, medyo makulimlim. Kasi kung sobrang tirik yung araw, naku, sobrang init nun. At saka hindi umuulan. Yan, buti na lang hindi umuulan. Ang mga motor, ang dami.
kailangan siyang lakarin ng matagal-tagal. So, para sa mga seniors, naku, makakailangan nila ng assistance. Masyado kasi siyang malawak. Marami ding mga lupain na pwede pang matayuan ng building katulad nito. Ayan o, kaya pang magtayo dito ng isang high-rise na building. I wonder kung gusto ko magpatayo ng high-rise building dito, saan kaya ako pupunta? Sino yung kakausapin ko? Sight to see dito sa BGC. Ganda nung design niya. BGC is located sa Taguig City, Metro Manila. Yung land area niya is 240 hectares. Napakalawak. Tapos ito na, yung ownership. Yung ownership niya, pagmamayari ito ng BCDA, tsaka ng Ayala Land Incorporated, tsaka ng Evergreen Holdings Incorporated. Ito yung Fort Bonifacio Development Corporation or FBTC. Ito, ang ganda ng itsura ng park na to. Ito guys, another view ng small park na ito. Mas di hamak na mas maraming puno sa park na to. Tapos ang dami nagja-jogging, kahit hapon na, magagabi na, 5:30 na, marami pa rin nagja-jogging. I-continue natin yung history and development. Dati siyang bahagi ng Fort Bonifacio, isang military base na tinatawag noon na Fort McKinley noong panahon ng mga Amerikano. Na-convert sa civilian use matapos ang Bases Conversion Act or Republic Act No. 7227 noong 1992. Na-develop ng FBDC, joint venture ng BCDA tsaka ng private sector, simula noong 1995. Diba? Halatang may binabasa ako. Kasi andito yung cellphone ko eh. Ang ganda ng park na to. Ang ganda because ang daming puno. Puno talaga ang hanap ko, hindi building. Economy and business naman ng BGC. Isa sa top business districts ito ng Pilipinas kasama ng Makati at ng Ortigas. Nasa BGC yung maraming headquarters at opisina ng multinational corporations, mga BPO firms, tech companies, at mga embassies. Katulad ng Bonifacio High Street, Uptown Bonifacio, Market, SM Aura Premier, Serendra at High Street. International School Manila, British School Manila, Manila Japanese School, University of the Philippines, BGC, De La Salle University, BGC Campus. Actually, may pinagdaanan na rin tong BGC na to. Pinag-agawan na to ng Makati tsaka ng Taguig, lalo na yung mga EMBO barangays. So paano ba sila nag-agawan? Noong 1993, nagsampa ng kaso ang Taguig sa korte laban sa Makati para sa karapatan sa Fort Bonifacio. Tapos 2011, Regional Trial Court Pasig nagdesisyon pabor sa Taguig. Sinabing sakop nito ang buong Fort Bonifacio kasama na yung mga EMBO barangays. Tapos 2013, sa Court of Appeals nagdesisyon pabor naman sa Makati. And then 2017, yung Court of Appeals, binaligtad yung sarili nilang desisyon, pumabor ng muli sa Taguig. Tapos 2021, Supreme Court na ang naglabas ng decision pabor sa Taguig. Decision ng Supreme Court. So noong July 2022, Supreme Court affirmed na ang Fort Bonifacio kasama na ang BGC at EMBO barangays ay bahagi na ng Taguig City. So April 2023, Supreme Court declared na final and executory na ang ruling, wala nang apil-apil. Nagpalitan ng pabor ang mga korte sa loob ng halos 30 years. Congratulations sa Taguig dahil nakuha nila yung BGC kasi naging sensitive din yung topic na to dahil malaking kita yung mawawala sa Makati dahil sa pagkakakuha ng Taguig dito sa Bonifacio Global City. Nagulat ako dito sa ano bang tawag dyan, hindi ko alam kasi dito sa maliit na to, sa maliit na butas na may lumalabas na hangin. I wonder ko anong gagawin ng Taguig City ngayong sa kanila na yung Bonifacio Global City. Ano kayang capacity nila to maintain and manage yung kabuuan ng Bonifacio Global City? Mamamanage naman nila yan kasi, di ba, hawak naman to ng BCDA, ng Ayala Land, tsaka yung FBDC ba yun? Nakalimutan ko na. I think magkakaroon lang ng siguro regulation or ordinances na ilalabas si Taguig LGU and then isusundan yun ng private sector ng BGC. Grabe to, ang tagal ng stoplight na to. Daw makatawid. Kanina pa ako naghihintay. Anyway, 10 seconds na lang. Sana gato lagi sa sa Quezon City, Caloocan, Maynila, lahat sana ng part ng Metro Manila ganito ang itsura.
Kailangan may intervention talaga ng private sector pagka kailangan i-develop ang isang lugar na ganito kaganda. Ito yung mga moment na masarap maglakad-lakad. Kasi makulimlim, tapos hindi masyadong mainit. Napasobra na ako sa paglalakad. Naligaw na ako ng konti. Pupuntahan ko kasi yung Uptown Mall, di ba? So napasobra ako, nakarating na ako sa STI. Okay, so maglalakad tayo ulit. Pagdating natin sa dulo nito, kakanan tayo dyan. Okay, okay. Ito na guys, malapit na tayo sa Uptown Mall. Tatawid tayo ng matiwasay dito sa tawiran. Uptown Mall. Okay guys, here we are sa Uptown Mall. Ito pa lang yung sa likuran ng part ng mall. So yung harapan yung merong fountain. So yun ang pupuntahan natin. Guys, nagulat ako, meron palang 24 chicken sa BGC. Favorite ko yan eh. 24 chicken. Kay sarap. Meron pala niyan dito. Halain mo yun. Akala ko yung mga 24 chicken, doon lang yan sa mga lugar na simple lang. Pero meron din pala rito. Okay guys, dito na tayo sa Uptown Mall. Ito muna yung background ng mall na to. Ito, maganda. Mukhang maganda to sa gabi, pero sa umaga parang normal lang siya, no? Okay guys, so nandito tayo ngayon sa top floor or basta tuktok. Basta tuktok ng Uptown Mall. Yung bilog yan, sa ilalim niya, nandyan na yung loob ng mall. Hindi siya transparent, no? Malabo siya, blurred. Pero kita mo yung parang floor dun sa loob. Ito, ang view, pababa. Then guys, meron ding chapel pala rito sa taas ng mall. St. Gabriel the Archangel Chapel. Sa mga nakapunta na ng abroad, siguro sa mga Singapore, ganyan. Ganito ba itsura doon? Ganyan ba ang itsura sa Singapore? Kasi marami nagsasabi na kamukha daw ito ng Singapore, pero maganda pala. Maganda yung view pag ganitong pataas yung kuha ng camera. Maganda siya sa gabi. Umuusubong na yung ganda ng BGC. Di ba? Ang ganda. Maganda nga. Maganda talaga. Oh, look at that. Look at the view, the lights. Ang ganda. Ganda rin ang building ng JP Morgan Chase. Uy, Tesla. Uy, meron palang store ng Tesla dito. Puntahan natin yan mamaya. Ito ang iconic elevator ng Uptown Mall. Marami ako nakikitang TikTok ng mga nandyan. So puntahan natin yung Mitsukoshi Mall tsaka yung Tesla store. Well, silipin lang natin. Hindi tayo papasok sa loob ng Tesla store. Parang doon lang tayo sa window shopping lang ba. Welcome guys. Si iconic elevator ng Uptown Mall. Malapit na tayo sa Tesla store. First time ko makakakita ng Tesla store. Ito! Nakikita ko na yung Tesla store. Oh. Shucks, ang ganda ng bread na to. Ito pa, yung Model Y. Model 3. Magkano kaya yan? Siguradong milyones yan. Ito yung costs ng Tesla. Tesla Model 3, nagkakahalaga lang siya ng 2 million to 3 million pesos. Model Y naman, yung SUV, 2.3 million, 2.6 million, tsaka yung 3.2 million. Grabe ang mahal. Di ba ang Tesla is owned by Elon Musk? So siya rin yung may-ari ng Starlink. Grabe, napakamahal. Alam ko may mga Filipino public figures na rin na nag-own o nagmamay-ari ng mga Tesla cars. Alam ko, Tesla cars are fully electric vehicles. Hindi siya hybrid. Okay guys, so another view ng Uptown Mall, BGC High Street. Balikan natin ngayong gabi. Tingin ko maganda rin yan pag gabi na. Pupunta na tayo ng Mitsukoshi Mall. Itong Mitsukoshi Mall, Japanese-inspired mall siya. Hindi ko sure kung entirely Japanese style siya. Tapos lahat ng products Japan lang. I don't know kung meron ding other products na binibenta yung Mitsukoshi Mall. So we'll see. Tingnan natin kung ano yung mga tinitinda doon. Anyway, ayan na siya. Ang ganda. Ang ganda ng exterior, yung facade ng building na to. Ayan guys, ang Mitsukoshi Mall. Ang ganda, no?
So, tingnan natin kung talagang puro Japanese siya. Pag nakapasok na tayo dyan, parang naka-Japan na rin tayo, di ba? Nakakapagod maglakad. Ginabi na tayo, pero okay lang yan. Sinadya natin yan para malibot yung BGC. Grabe, pawis na ako. Di ko alam kung kita pa sa camera, pero pawis na ako. Okay guys, we're inside Mitsukoshi Mall and ang lamig. Ninitan ako kanina, di ba? Pero ngayon ang lamig-lamig na. Hindi ko sure kung mga Japanese brands pa itong mga nakita natin. Katulad nitong Tili Ani. Itong Kanebo mukhang Japanese brand to. Valentino, Ralph Lauren. Di ba mga social na brands yun? Yung loob ng Mitsukoshi Mall ay mixed. And then merong mga high-end brands na meron dito. Hindi lang siya exclusively for Japanese products. Okay, so akit tayo dito sa second floor. Tingnan natin kung ano meron dito sa taas. So meron ditong Karuizawa shirt. In fairness, ang ganda ng quality nito. Sa camera pa lang kitang-kita na. Sa personal, mas kitang-kita mo na ang quality. Ang ganda. Nahiya akong pumasok kasi baka kausapin tayo ng sales lady. Hindi ko kaya. So may nakita na tayo isang brand. Omo Mama. Cute ng products nila, no? Eh, ang tigas. Ang tigas pala nito. Kala ko malambot. Uy, sale sila, oh. 30% off, 20% off, 15% off. I think Japanese brand yan. Kung di man Japanese, sige, hindi na Japanese. Ito naman, Mamas and Papas. So, ito pang baby. Ito, may crib dito. Ang ganda. Hindi ko sure kung Japanese brand yon. Hello, mic test. Ang bango. Ano to? Percent store? Anong tinitinda niyan? Kape ata. Kasi may kape eh. Amoy na amoy yung kape. Ah, kape nga. Tingnan niyo. Ang daming coffee beans. Percent store. Hindi ko alam kung tawag ba doon percent store. Yan kasi yung symbol na nakalagay, percent. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At hindi ko rin alam kung paano lalaroin yan. Ayokong itry. Ano, nilalaro ba to? Oo nga, kasi mukhang may pinapasok na coin. Ay, token pala. Token, and then, twist mo siguro yung parang, ito, yung bilog. And then, you will win something. Ito yung mga nasa loob. Itong part na pinuntahan natin is Gashapon Bandai Official Shop. So, anything Bandai, nandito. Ay, ang cute nito. Oh, ala, ang dilim. Against the light. Pero ang ganda. Ito pa. Ang cute. Teka, isusum ko. Ano? Ano yan? Raccoon? Ito, ibon. Monkey? Hindi to monkey. May mas tawag pa dyan. Sheep. Tapos dog. Pero ito, ang ganda nito. Ah, so ito pala ay Mobile Suit Gundam Capsule Action Zaku 2. Ang ganda. And then next product na nakita natin. Next product is itong shabu-shabu na Japanese style, shaburi. Pearly Gates. Ano to? Ano yan? Anong tawag dyan? Japanese product siya, oh. Grabe, ang mahal. 38,995. Pearly Gates, isa rin siyang Japanese brand. Grabe naman yun, ang mahal. 38,000 something. Tingnan niyo po itong presyo nitong jacket na papakita ko, ah. 19,000 pesos para sa jacket na yan. Ang mahal! Grabe, Pearly Gates, bakit ang mahal-mahal mo? Pearly Gates nga, no, ang tawag sa kanya, pero tingin ko halo-halo din na brands yung mga nandito. Pearly Gates, tapos merong Callaway, Polo Golf, Odyssey, and yung tatlong to, mga mukhang Japanese brands din. So dito sa third floor, meron ding Daiso Japan, Kids Box, Mirai Beauty Salon, Love Skin, tapos Own Days. Own Days, ano to eh? Nakikita natin to lagi sa mga malls. Alam na natin yan. Meron din ditong game line. Ayan, tindahan niya ng mga games, video games, PlayStation games, at yung mismong PlayStation. Ito naman, Frankie General Store. Meron din ditong Giwon Steakhouse. Akyat tayo dito sa fourth floor na to. Fourth floor. Ito, nakikita na natin yung Nitori Japan. So, mukhang mga household items naman yung mga nandito. So, mga kitchenwares, mga nakikita natin sa bahay, mga kawali, mga unan, kama. So, itong Nitori store para siyang IKEA, pero Japan. No pillow, 579 pesos. Malambot siya. Ganito kaya yung mga unan sa Japan? Ay, ang lambot nito. Ang lambot. Siguro made in Japan to, I don't know. Itong kettle na 779 pesos. Ay, Japan made nga. Ayun, may mga Japanese, ano pa, yung label. So, if you're looking for Japan stuff, dito talaga sa Mitsukoshi Mall ang punta mo.
Mga gawang Japan itong mga nandito. Mga gawang Japan ay maganda talaga. Katulad itong hanger, made in Japan din yan. Pero mga mura lang. Mura lang ba? Di ko rin alam. Katulad nitong 3D mesh laundry bra, 199 pesos. Itong stainless dish drainer, 2.7. Ang mahal. Dish drain, 2.7. Dish drainer coating, 2 slim, 1.799. Ganyan lang kaliit. So may mga mahal din pala. Ay, ang cute nito oh. Itong mga kahoy na plates. 119 lang tong isa. Acacia plate. Diba? Acacia plate yan. 197, 404. Ito, 404 isa. Itong plate caro. Plate caro. Ito ay 269 pesos. Isang piraso lang ata yun. 269 na. Ito, Tokyo brand. Mga bags naman to. So, baba tayo ulit. May mga nagpupuntang Japanese din dito. Ayun, may mga Japanese pala rito. Masterpiece. Mga bags naman to. Kano kaya yan? Giordano. Mukhang normal na lang tong mga nakikita natin sa first floor. Mga brands na alam na natin. Ito, hindi ko to alam. Plume. Tindahan siya ng mga... Ay, ano to? Parang vape. Ito, Signet. Denovo Diamonds. What might be there? What is Lexus? No, it might be there though. Denovo. Sounds like yung brand ng laptop. Denovo. Wala nakalagay na price yung Denovo. So kung gusto nyong magbili-bili ng mga Japanese made na items, meron doon sa Mitsukoshi Mall. Pakita ko lang yung landers dito sa BGC. Ang ganda. Saka na natin i-vlog yan pag may oras kasi gabi na rin eh. So ang Mitsukoshi Mall, meron din siyang tindahan ng kotse. Ang Toyota ay Japan brand. At ang Lexus ay under ng Toyota. You wouldn't be surprised to see Lexus inside the Mitsukoshi Mall. So that's it sa ating Mitsukoshi Mall tour. Balikan na natin yung BGC High Street. Napaka-aesthetic naman itong Harland plus Holden Coffee. Diba? Ang ganda. Kaso hindi naman ako nagko-coffee. Iilan lang kaming hindi mahilig sa coffee. Guys, ang dami ng tao sa BGC. Ito guys, so meron na namang lupa na hindi pa nagagamit. Lawak, no? So napagigitnaan siya ng mga tall buildings. So sa mga interesado dyan ng mga mayayaman, alam niya na. Lupa sa BGC. Diyos ko, magkano kaya lupa dito? Naabutan tayo ng red stoplight. Ito pa rin tayo sa kanto ng bakanteng lupa na to. Dapat pag bakanteng lupa pa lang, ginagawa pa rin siyang kay pakinabang. Gawin pa rin siyang parang siguro palaruan, pasyalan, ganon, di ba? Tindahan ng kung ano-ano. Parang hindi nakatingwang-wang na ganyan. Pero kung hindi talaga pwede, hindi pwede. So ganito yung sinasabi ko na na dapat gawin pa rin kapaki-pakinabang yung lupa. Ginawa siyang baseball field. Baseball ba to o football? May bakanting lupa, ginawang palaruan. So siguro may nagmamay-ari ng lupa na yan kaya ginawang ganyan. Siguro hindi pa niya sure kung anong gagawin niya sa lupang yan kaya ginawa muna niyang palaruan. Or baka manage pa rin niya ng joint venture ng BGC. Naliligaw na ata ulit ako. 2 blocks pa bago tayo makabalik sa BGC High Street. Ito na, patawid na tayo ulit. Ang bilis naman. 5 seconds na lang. Nasa gitna pa rin ako. Ganun daw pala yun. Mas nakakapayat ang paglalakad kaysa sa pagtakbo. Ang ganda rin niya sa gabi. Maraming ilaw. Tsaka malamig, mahangin. Masarap pa rin mag-jogging. Go Bento. Ito yung song ng SB19. So ito, maglalakad tayo. Ang daming tao, shit. Nakakahiya mag-vlog. Alam mo kaninang nagsisimula akong mag-vlog. Nahihiya akong magsalita. Okay guys, so andito na tayo sa pa-slope na daan kanina. Maganda nga siya sa gabi. Sa gabi siya mas maganda, hindi sa umaga, hindi sa may araw. Diba? Mas romantic siya sa gabi. Itong orasan na to talagang gumagana siya. Tama yung oras na to. Kanina mag-aalas 5 yung oras niya kanina eh. Ngayon mag-aalas 8 na. Akala ko hindi siya gumagana. Lakarin natin tong walkway na to pababa. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng lights. Ito ulit ang iconic billboard na kalahati lang ang pinapakita. Okay, ito hindi ko to nakita kanina nung nandito ako. Ganda ng lights.
Ito na yung 3D billboard. Tingnan natin kung maraming tao dito ngayon. Kasi mas alive siya ngayong gabi. Parang mas marami nga. Mas maraming tao ngayon. Oo, confirm. Tingnan nyo. Oo, dami. Tapos nagmumukhang Shibuya Crossing tong part na to ng BGC. Ayan na, Shibuya Crossing. Ang onti ng tao. Onti yung tao. So hindi siya Shibuya Crossing. Ano siya? BGC Crossing. Onti ng tao, no? BGC. Sobrang luwag na to. Maganda siyang ipakita. Tingnan nyo, guys. Yan. Pwede kang umupo-upo dyan sa mga ganyan-ganyan, no? Yan. Baka nga magpahinga ako dyan ngayon kasi pagod na ako maglakad. That's it, guys. Thank you so much. Isang papasyalan naman natin, ibang lugar naman. Hindi ko alam kung ano. Anyway, yun lang.